Sa bayan ng San Francisco, bayang maunlad at bayang asensado, mayaman sa likas na yaman, pangunahing trabaho ay ang pagsasaka at pagkuha ng bunga ng niyog, isang bayang malaki para sa lahat. Sa di kalayuan, sa sityo daan na bisita, tila ang mundong ito ay nilikhang maliit para sa pamilyang ito. Naglakas loob ang aming team na puntahan ang sinasabi nilang pamilyang nakakulong sa maliit na mundo. Malayo-layo ang aming nilangkay. Kami walang takas sa nagbabagang init ng araw. Mapuntahan lang ang pamilyang pilit na ibinababa ng kahirapan. Hindi pa sementado ang daanan, kung kaya't makikiraan muna kami sa putikan. So ngayong araw, makikita natin ang mapuputik na daanan dulot ng malakas na pag-ulan, kaya mag-iingat tayo. Tagal naming nilakbay ang daanan ito at sa taas pa ng bundok na ito ay hindi na namin matatagpuan ang isang pamilyang akin lang nakapanayam noong isang araw. Samahan niyo kami sa aming lalakbayin. Halos 20 milyong Pilipino ang tuturing na mahirap base po sa datos ng Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing na mahirap. Ang sa kagipitan po, sa walang kinikita, kaya nagpilitan po manguha ng pagpag. Isang malalim na sugat sa lipunan, isang anino na humahagupit sa milyon-milyon. Hindi ito isang numero sa estadistika. Hindi ito isang abstract na konsepto. Ito ay buhay na hirap, pawis na walang katumbas, at mga pangarap na unti-unting nabubura. Ito ang kahirapan. Larawan ng gutom ang mga batang may mga tiyan na kulang sa sustansya. Mga matang nanlalabo sa kawalan ng pag-asa. Mga tahanang gawa sa mga kawayan at karton. Mga bubong na butas-butas na pinoprotektahan lamang sila mula sa bahagyang ulan. Ang mga kamay na magaspang dahil sa paulit-ulit na paggawa. Mga likod na yumuyuko sa bigat ng buhay. Ito ang mga mukha ng kahirapan. Mga mukha na nagsasalaysay ng isang kwento ng paghihirap, ng pagtitiis at ng walang katapusang pagsusumikap na mabuhay. Sa masukal at mga luntiang kabundukang ito, mayaman sa iba't ibang klase ng mga halamang mapagkukunan ng kabuhayan. Maliliit na bahay, sira, butas-butas. Iyan ang mga bahay na matatagpuan dito sa kabundukan. Bahay na pinagtagpi-tagpi sa maliit na mundo. Makakagalaw pa ba sa mundong ito? Una naming natagpuan si Ate Risa. Nagbabalat ng niyog, umagang-umaga sa kabundukan.
Malugod kaming pinapasok sa kanyang tahanan upang siya'y aming masinsinang makapanayam. Ate, sabihan mo lang po, sino po din yan mga nagtutulog sa... Tawag ko po, Titi. Tapos sa kabataan ko po, ako po. Adi po, ang nilangon po ng asawa ko po. Surok-sukan talaga po. Opo. Na naman po ang mga ano niyo, mga karanasan din na nagtuturog ka mo na piyenso na suksuan, piyenso na, as in, ano baga, pero ka mo na hindi ka mo na. Babawas po kami. Hindi po kami ho. Adi lang po, kabataan na lang po. Kabataan. Isang pamilyang nagsisiksikan sa maliit na tahanang ito, butas-butas at walang palikuran. Madalas umulan sa mga lugar na ito, kaya't labis rin ang matatamong putik sa daanan. Isa rin ang pagkasira ng mga tahanan at gamit na paggagamitan pa. Dito sa tahanang ito, ipinagkakasya ang isang pamilya. Bagamat mayaman ang kabundukang ito sa mga materyales na pwedeng mapagkakitaan at gawing paninda sa pamilihan. Ano baga, ito na yung pagbabakan niyo. Hingin mo na ang kansyahan ng asawa ko. Ay, ang asawa niyo. Pero maarang ka po sa to. Hindi po. Hindi rin. Silhig lang. Asilig. Pwede mo po sa mo ate paimod kung paano ang niya. Yagos. Opo. Dito ipinakita ni Ate Risa ang kanyang manong-manong paggawa ng walis. Galing sa lantang dahon ng niyog, malinis na tinatanggal ang mga tirang dahon nito upang maging walis tingting. Kanila itong nilalako kasama ang mga sticks at iba pang gawa sa kahoy. Adi po, babakal lang mo sa line. Ang pambukas namin. Pag nagpapabakal po kamo sa di ate, sino po ang mga nagdadara sa di? Sino ang kaupod ninyo? Hindi ko po kamo. Ikaw lang. Ako, tapos ang bata ko po na puto. Ang bata mo na po. Naglalakaw po kamo ay karga mo siya? Opo. Karga mo siya? Kaupod niya di? Bagal talaga. Kuan, saka, nagpapahuway man po kamo. Tapos, pagkatapos magpahuway, balik na naman. Humingi kami ng pahintulot kay Ate Risa kung pwede ba naming subukan ang paggawa ng kanyang ibinebenta. Kaagad naman itong sinubukan ng isa naming kasamahan. Isa itong malinis at marangal na trabaho sa kabila ng labis na kahirapan. Bilang saro sa nakakaranasin katiusan, kasi dire man lang po baga kamo ang nakaranasin Diyos dito. Ano po ang masasabi mo sa kanila? Ano ang dapat manirahin mo para Nagtrabaho sila. Tapos, iyawas siya sa lihik. Nulukad siya. Tapos titinda siya gulayo. Sa malawak na bakuran dito sa kabundukan, naisipan nilang magtanim ng mga pinyang makakain at mapagkakakitaan. Habang kinakausap namin si Ate Risa, nandito nakikinig ang kanyang 2 anak. Ang mga ito'y huminto muna sa pag-aaral at ang isa na may dinaramdam na sakit. Ito ay ang ubo at sipon. Maggagabit palubog na naman ang araw. Wala na namang ulam sa hapagkainan ang pamilya. Nagpasya si Ate Risa na mangutang muna sa kamag-anak na may tindahan. Pero ito ang nangyari. Bigyan ka ito na. Suruga. Bigyan na lang. Salamat na lang.
Hirap na nga, hindi pa pinautang. Ganito na lamang ang aming pagkagulat sa nasaksihan naming pangyayari. Amin ring nakapanayam ang kanyang pamangking nakaupo sa gilid ng kanilang bahay. Pangarap mo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba maging ano? Doktor, teacher. Katulad na lamang ng batang ito na matayog ang pangarap, matulungan lamang ang kanyang pamilya. Dahil walang nakuhang ulam, kanya-kanya na diskarte kasama na si Ate Risa. Nandito na naman siya, nagbabalat ng niyog. Sinubukan ulit ito ng aming kasamahan. Sa oras na ito, kanya-kanya ng diskarte, may makain lamang. Ang pamilya ni Ate Risa ay ilan lamang sa mga taong nakakaranas ng kahirapan sa bansang Pilipinas. Subalit sila pa rin ay naging marangal upang kahit papaano'y mabawasan ang tila sumpa sa lipunan. Sa maliit na mundo kanilang ginagalawan, naway magkaroon naman ng malaking espasyo ng kaginhawaan.